Topic natin po ngayon, low back pain. Alam ko marami sumasakit ng likod natin, pero meron tayong 6 na bad signs o warning signs. Yung 6 na senyales na hindi na natin dapat baliwalain yung low back pain. So merong delikadong low back pain kasi. Unang-una, marami talaga sumasakit ng likod, di ba? Kahit ako sumasakit ng likod. Ang mga normal na cause na masakit ang likod na hindi delikado, yung mga spasm minsan, o yung mga muscle cramps, o yung mga muscle strain, di ba? May masakit, matagal na kaupo. Yung mga ganon, nawawala yung sakit ng isang araw, 2 araw, pinakamatagal, 4-5 days, okay lang yon. Kaya lang may 6 na bad signs na kung meron kayo nitong 6 na ibang senyales pa, hindi na dapat baliwalain yung low back pain, pa-check na natin sa doktor. Sa rehab medicine doctor, sa rheumatologist, or sa orthopedic surgeon pwede. Number 1 bad sign, pag masakit ang likod tapos may halong pamamanhid at pangingimay ng binti o hita o paa. Okay, so masakit likod tapos manhid pa yung paa. Lalo na dito sa side ng paa. Maraming mga dahilan yan. Ibig sabihin, baka yung nerve na iipit eh. So pag nerve na iipit, pwede yung sciatica. Sciatica, dito yan sa may puwet na iipit. Meron ding ibang mas serious pa na sakit na merong pangingimay at pamamanhid. Tulad ng spinal stenosis, kumikipot yung daanan ng spinal cord. Merong disc herniation. Ang disc herniation, yung disc natin, yan yung parang malambot sa gitna ng mga disc, medyo lumalabas. Kaya hindi rin po maganda to. So yan po ang manhid, nangingimay, hindi maganda. Second bad sign, yung biglang sumakit tapos merong aksidente or injury na nangyari. Anong ibig sabihin nito? Let's say, nahulog, natumba ka, yan, tapos sumakit ang likod. O yung na-aksidente, pwede rin yon. O yung biglang nagbuhat, tapos biglang lumagutok yung likod. O biglang nag-twist ka masyado, o nagbuhat ka ng paso na mabigat, o timba na tubig na sobrang bigat, o meron kang kinarga na bag na mabigat, biglang may tumunog sa likod. So yung biglang sakit na merong injury, hindi po maganda. Okay? Merong mga possibilities, baka na slip disc, delikado yung slip disc, o bulging disc, o baka may na-fracture. Kaya nga pag may edad na tayo, siyempre yung magbubuhat, kung pwede, 2 na kayo magbuhat eh. 'Di ba? Delikado. Minsan lang ma-slip disc at magkaroon ng bulging disc dito sa likod, mahirap na gumaling. Maiba, inooperahan pa. Okay Yung mga injury, ingat. Kaya ako, very maingat ako lalo na sa likod natin. Number 3 bad sign, yung masakit ang likod at hindi makontrol ang ihi, hindi makontrol ang dumi. Napapaihi, napapadumi na lang, tapos masakit ang likod. Ibang usapan to. Ito yung mga nerve compression eh. Meron ganun eh. Yung mga spinal nerve compression, yung na-accident, napunit yung spinal cord, or yung mga na-stroke, pwede rin. Yung nanghihina, yung isang parte, hindi makalakad, pwedeng stroke sign din yun, yung hindi makontrol yung ihi. So stroke, compressed nerve, or spinal nerve compression. Number 4 bad sign kung masakit ng likod na kailangan nyo na pa-check sa doktor, yung may lagnat. Masakit likod at may lagnat. Ito, baka may spinal infection or yung mga nana. Minsan may ganun, epidural abscess. May nangyayaring ganun. Number 5 bad sign na pag masakit ng likod, yung sobrang sakit. Alam mo naman yung sobrang sakit. At yung hindi lang sa likod ng sakit, minsan tumutugon pa sa harap, sa may tiyan. Sa likod ba masakit o sa may tiyan may sakit? So, merong mga compression fracture na dahil sa osteoporosis, nadudurog yung spinal, sa vertebrae. Merong spinal compression, merong vertebral collapse. Yung mga biglang sobrang sakit to. At pwede rin naman na hindi sa spine ang problema. Pwedeng abdominal aortic aneurysm. Ito yung
Meron tayong malaking ugat, malaking artery dito sa may tiyan natin. Tapos pwedeng lumolobo yun. Pag pumutok yun, deadly po yun. Nakamamatay ito. Abdominal aortic aneurysm, masakit na masakit din yun. Pag bawal nga hawakan ng tiyan doon, kung hahawakan, pumupulso ang tiyan. Pumupulso to. So, yan po. Number 5, yung sobrang sakit sa likod, pati sa harap. Yung biglang masakit. Number 6, bad sign, pag yung back pain nyo, 3 buwan na, hindi pa rin nawawala. So, pag 3 buwan na, pang matagalan na, pwedeng mga, mga arthritis na to, osteoarthritis, di ba? Meron silang tinatawag na facet joint damage, merong old age, degenerative disc disease, pwede rin may osteoporosis, kaya marupok. So, pag back pain na matagalan, ibang usapan. So, ito po yung 6 na mga warning signs na hindi dapat baliwalain, kailangan magpa-check na tayo sa doktor. So, magbibigay tayo ng mga risk factors, sino yung mga mas delikado na mas tatamaan ng back pain, at ano magagawa natin para maiwasan to. Risk factors na sumasakit talaga likod, age 30 to 40 patanda. Pag edad 30, doon nag-umpisa. Yung mga kulang sa exercise na mahina yung mga muscle sa likod at sa tiyan. Kailangan yung muscle sa tiyan malakas din. Yung matataba, overweight, di ba? Hirap yung likod. Yung sobrang bigat ang bag. Sobrang bigat, laging kumakarga ng sobrang bigat. Okay? Poor lifting, mali ang pagbubuhat. Delikado yan, yung mga nagbubuhat ng mabibigat. Smoker, naninigarilyo, siyempre masira ugat. Yung mga depressed at stress. Sobra kang depressed, sobra kang stress, sumasakit ang likod. Alam niyo bakit? Spasm. Pag stress ka, hindi mo lang tinitigas mo siya. Sa takot mo, di ba minsan pag may kausap ka na matigas dito, matigas ang kamay, pati sa likod, nag-i-spasm. Yung may scoliosis, may tao may lahi na tabingi, letter S yung spine niya. So, yung trabaho niya mabigat, laging nagbubuhat. O yung isa pang risk factor, matagal nakaupo na nakaslouch. Laging naka-computer, nakaganon, nasisira din yung buto dito sa likod, nakukuba. So, anong prevention tips natin? Prevention tips, dapat tuloy-tuloy lang exercise, walking. Tapos, pag tatayo, dapat diretso. Pag nakaupo, diretso din. Dapat maganda yung silya. Maganda nga yung silya na may gulong na pag umikot, ergonomic. Tapos, merong back support. Maganda may back support yung... Tapos, maganda rin may malakas yung tiyan. Medyo may core muscles, may crunch. Dapat wag magpapataba kasi pag mag-overweight, magkakaproblema. Pag magbubuhat, dapat maingat. Tapos, iwas sa twisting movement. Yung biglang twist, delikado rin kasi baka maipit doon sa likod natin. And lastly, ngayon, mag-ingat sa mga fake products online. Baka maraming peke na binebenta. Ewan ko kung ginagamit mukha ko o sino ginagamit nila. Maraming peking product, gawin mo to, mawawala yung back pain, ganun-ganun. Tanong nyo muna sa doktor nyo para sigurado. Sana po nakatulong tong tips kasi ito yung mga 6 na mga warning signs na baka delikado pala yung low back pain natin. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. God bless po.